At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, ah, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ng argumento na yun. Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng kanyang budget. Ayaw nila siguro na merong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sila siguro rin na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously, na ginagawa nila ito para sa ganun, makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Hindi naman ganun ang patakaran namin eh. At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ng argumento na yun. Kung sana yung nagsalita na yun ay hindi abogado, hindi abogada, hindi na ako magtataka sapagkat hindi niya maring hindi niya naintindihan ang kaugnayan na sinasabi niya eh. Kaya lang abogado yung nagsasabi eh. Kaya medyo nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public office sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Hindi naman nangangahulugan pag ginalang mo yung tradisyon, hindi na accountable ang isang opisina. Ang katunayan nga nito eh, nag-issue nga ang COA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. So, di accountable siya, di ba? Hindi mo rin naintindihan yun. Napakababaw naman na yun. Di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag sapagkat meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President.